Lourdes signing in. What's my vlog for today? Ano ba yung vlog ko na gagawin today? This vlog may help you living alone in the city, guys. So, yeah. So, yung ginawa ko sa previous, yun yung monthly expense I incurred living alone in the city. So, today, my next vlog is all about what are you going to invest before living alone in the city. So yeah, before it's further ado, if currently watching me right now, do not forget to subscribe on my YouTube channel, hit the likes button, and click the notification bell for more video updates. So yeah, and do not forget the dollar sign. So let's do this, guys. So before moving in, before living alone, like you live independently while working, you depend on your salary, so you need to earn your deposit. So, which if nakakuha ka na ng bahay na rerentahan mo, guys, diba? So, ako, ang nirerentahan ko is studio type room, guys. Single room with CR. So, ayoko na may kahati kasi, you know, mahirap na pag nagkasakit ka, magkakasalinan, you know, alam mo, mas okay ng single room ka. So, I choose single room. So, magkano ba ang deposit? So, ang deposit sa akin is, magkano ba ang deposit ko? I forgot. I forgot the deposit as 20k yun. Yung deposit. Tapos, may utility deposit ka pa na 4,000. So, 4,000 minutes na ganun. So, yun, mga ganon yung aking binayaran bago ako mag-intro dito. So, yun lang ang ihanda nyo. So, nung ako'y bago dito, wala akong bookshelf, wala akong mga panluto, Chinese mga ganyan. Yung iba kong panluto, rice cooker nasira, kaya bumili ako sa labas, ganon. So, hirap mag-isa. So, nag-invest ako sa gamit na pangmatagalan. So, yung una kong in-invest na gamit ko, yung unang previous display bookshelf ko, hindi talaga yung bookshelf na pang-books. Yun ay display bookshelf. Parang mga pang-display yan ng mga figurines and awards. So, pansamantala, yun lang yung binili ko. So, iuwi ko na yun sa province, displayan ko ng mga awards ko and yung mga collectibles na figurines, yung mga sash, nung ako ay elementary, yung mga trophy ko, diba? Yung mga medalya ko, yun. So, doon ko i-display yun. So, ito, ang kailangan i-priority mong bilhin pag living alone, kailangan mo mag-budget ng pera. So, ako, wala akong closet. So, to be practically speaking, guys, nag-isip ako mabuti bago ako bumili ng gamit. So, I choose IKEA na gamit. So, practical lang talaga. Bumili ako ng bookshelf. IKEA para maging closet ko. Tapos, nilagyan ko lang ng 14. So, 3 bookshelf yun, guys. Ito. 1, 2, 3. 3 bookshelf yun. So, I think it's 4,000 per bookshelf. 399. So, 4,000 times 3 is 12,000. Tapos, dalawa pa na 4,000. So, more or less, ang nagastos ko sa aking bookshelf dito sa kwarto ko, lagayan is around 20,000. So, 20,000 yung nagastos ko na yun. Diba? Magastos. Pero yun naman ay nagtatrabaho na ako. Hindi installment, guys. Cash yan. Tapos, ano pa ba yung nagastos ko living alone? So, bumili ako ng bed. Yung bed ko is 5,990. 5,990. Then, yung aking mattress is 1,500. Diba ako bibili sa IKEA na 4,000 kasi wala pa akong budget ngayon. Saka na maipon pa lang bawas ko ng bawas sa savings, diba? And then, what else? Bumili din ako ng lesson table sa IKEA. Diba? So, yeah. So, yun. Ang aking nagastos dito, 5 to 3,000. So, yun. Naka 34,000 na ako. So, 20k plus 3,500
plus 5,990 plus 1,500 mattress. Yan. 30,990 na. Tapos, bumili pa ako ng electric fan ko. Yan yung mga importante mong i-invest. Pero kung wala kang pambili, ang important, ang bilhin mo mattress, guys. Mattress, rice cooker, pag nagutom ka, at least meron kang paglulutuan, emergency. So, kasi na ka nang bumili ng bigas, diba? Electric fan, yung maliit lang binili ko. Meron ako isang electric fan doon kasi ang hina. Hindi naman siya aircon, maiinang electric fan. Uwi ko na sa province din yan, pambihira. Hindi ko na masyado nagagamit. Pilit kong palitan nito, wala akong magustuhang electric fan. So, pumili ako ng electric fan worth of 1.5 din yan. Tapos, yung aking desk chair is 1.6 yan. Ayan. Tapos, yung aking kitchen shelf is 1.5. Hindi na rice cooker. Kaso, hindi na ako nag-rice cooker ngayon. So, bumili ako ng lutuan ko. Pero, hindi lagi ako nagluluto. So, yung lutuan ko is 1.5. Hindi ako lagi nagluluto dito. Kasi, paminsan, bumibili na ako. Tamat na eh. Pagod na yung katawang lupa ko. So, yan. Nag-versus ko. Drawer ko, more or less. Storage ko ng food na food shelf storage closet, more or less ang nabili ko niyan is mga 2 yan. Ayan. What else pa yung binili ko? Wala na. Lagay ng shoes pero abot lang yun ng 1K. So, paghandaan mo na yung living alone. So, kailangan may budget kang 40,000. Enough na yon. Pero kung ayaw mo bumili mo ng mga bookshelf, bumili ka muna ng mga plastic box, guys. Plastic box. Magkano yung plastic box? More or less 700 pesos yun. Yung malalaking box na nilagay yung mga uniform mo, yung mga damit mo, guys, pansamantala. Then, bumili ka ng hanger. Kasi, as you can see in my previous vlog, yung aking hangiran lang talaga, di ba? Ganun lang. Doon lang ako nagsimula, guys. Bago ako naging ganito, yung aking closet. Naging bookshop. Ginawa ko lang na bookshop. Yung bookshop ko ginawa kong closet. Just to be practical. I think, guys, more or less, nagkagastos akong 40,000 plus 7,800 plus na reps. So, maganda ka na lang ng 50,000 bago ka mag-living alone, guys. Sa isang city na nag-work ka, kailangan may 50,000 budget ka. That's all my vlog for today. And if you want to live independently in the city, you need to have an investment money of worth 40,000. Or if you don't want to buy furnitures, or less 30,000 yung budget mo dapat kasi magbabayad ka pa ng deposit and yung expense mo. So, bibili ka ng mga rice cooker, like ganyan. So, 30,000. Pero kung meron ka mga gamit na ganito sa akin, sa mga furnitures and bed pa lang, dapat may budget ng 40,000. Tapos sa deposit mo, 24,000 more or less na ganun. Let's say budget mo 30, so 70,000. So yeah, that's all my vlog for today. So if you're currently watching me right now, do not forget to subscribe on my YouTube channel, hit the like button and click the notification bell for more video updates. So thank you, and that's all. Do not forget the dollar sign.